You heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Live on this day, the light in
for His goodness and His Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong inihiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay mong ibinigay. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Wala na akong hinihiling, kundi ang ika'y makapiling sa buhay kong ito, aking Panginoon. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Kailanman ako'y hindi magbabago, dumanas man ako ng pagsubok sa mundo. Ang buhay kong ito, aking Panginoon, kailanman hindi magbabago. Salamat sa iyo, aking Panginoon, kailanman hindi, kailanman hindi, kailanman hindi magbabago. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat. Yan, kayo po ni Minister Jerry ang nakasalang ngayon. Thank you, Amen, Lord. no? Hallelujah. Bati muna tayo, Minister Ali. Mga pinupunta natin gawain ngayon. Oo, na ka na. Sige, good morning po sa mga taga Mendez, mga kapatiran natin dyan,
sa Santiago, prayer group, dyan sa Angkaya, prayer group, Godanya, Sister Fatima, Sister Marlene, Sister Rachel, and Sister Marie Chris. Good morning po sa inyong lahat dyan. Sa Anuling, dyan kila Ate Ruby, Sister Marisa, Brother Melchor, Sister Nessie, dyan po sa bayan. At sa Guyam, Indang Guyam, Sister Jean, good morning po sa inyo. At thank you Lord. At ang prayer meeting namin dito sa Marcelo, tsaka Mahogany, dito po sa Taguig, every Monday. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, Pagpalaan tayo ng Panginoon sa buong Comfy family, News, North, East, West and South. Good morning po sa inyong lahat. Gandang Brad umaga Ali. po mga kapatid. At doon din po sa aking napupuntahan 2 linggo na naroon ako sa Bulacnin. At lubos ang aking pasasalamat kasi bagamat kakaunti lang doon yung youth, naka-attend sila noong Sunday. noong Sunday. Last Sunday lang. At napakaganda ng naganap kasi talagang napakarami ng magandang attendees, di ba? 90, kulang-kulang 100, Oo, at- 97. Oo, kaya thank you Lord tayo dyan. Yan. At, Tsaka nung naganap na joint fellowship ng Kalo, Mendez at Amen. Nasugbo kay Laway, thank you Lord at napakarami rin at napakaganda po ng ating fellowship doon nung last Sunday. Amen. Thank you Lord So, po. mananalangin na po tayo. Sige, Brother Ali. Yan, thank you ikaw na Lord. po. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Lord, salamat muli sa araw na ito. Muli mo kaming binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral na muli ng iyong banal na salita. Thank you Lord sa knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. Gabayan niyo po kami Panginoon, ang banal na espiritu, ang maglagay ng kahulugan ng lahat ng ito sa aming buhay. Maging kalakasan namin, maging pag-asa namin, maging gabay namin, O Lord God. At salamat, Lord, sa paggamit mo sa aming dalawa ni Minister Jerry. In Jesus' name, Amen. Kanta muna tayo, Minister Ali. Sige. Thank you Lord. Hallelujah. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, buhay at pag-asa ang ating nakamtan. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. One more time. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, buhay at pag-asa ang ating nakamtan. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah! 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 Ikaw ba'y nakikinig? Hallelujah! Hallelujah! Ikaw ba'y nakikinig? Buhay at pag-asa ang ating nakamtan. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, buhay at pag-asa. Buhay at pag-asa ang ating nakamtan. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Amen. Puri ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Thank you, Lord, at tayo binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang kanyang mga salita. Ang ating pinag-aaralan po ngayon ay tinatawag na body of Christ, inihintulad sa ecclesiology, the study of the church, mga kapatid. So, ang church ay inihintulad sa katawan. Ang pinaka-head si
Jesus Christ, tayo ang katawan, mga kapatid. So, sa katawan, marami pong parte. Pero itong buong katawan na to, kailangan natin ng bawat isa. Pero bago po tayo magtuloy, nung ating memory verse muna, Brother okay, Ali. thank you Lord. At narito po ang ating memory verse of the week sa Psalm 16 verse 11. Hango po ito sa New King James Version. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sa Tagalog, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay sa iyong harapan. Ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may mga kasayahan at magpakailanman. Thank you, Lord. Ayan po ang ating memory verse of the week. O tuloy na po tayo, mga kapatid. No? Ecclesiology means study of the church. Ang church po, ini-illustrate, ang nire-represent din ito ang body of Christ, no, mga kapatid. So, sa body of Christ, si Jesus Christ ang pinakaulo, ang pinaka-head, ang ulo ng iglesia. At tayong mga Kristiyano, ang kanyang katawan. So, sa parte po ng katawan, marami pong parte ng katawan ng tao, mga kapatid. Nandyan kaya nga doon pa lang sa awitin kanina, malalaman nyo na kagad kung ano yung aming pag-uusapan sa umagang ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isa po sa vital organ ng body, itong tainga o tenga. But Minister Ali, napakahalaga ng... Hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi niya kinakailangan ng tenga. At hindi rin pwedeng sabihin ng tenga na hindi niya kinakailangan ng mata, ang kamay, ang braso, ang paa, lahat po mahalaga. Lahat po kailangan kasi parte po yan ng body of Christ, parte ng katawan. Kaya napakahalaga niyan. Wala pong hindi kasali. Isa lang, kaya may kasabihan, anong sakit ng Sakit ng kalingkingan. Dama ng buong. Dama ng buong katawan. Pag may problema po ang ating katawan, nararamdaman nating lahat yan. Ingrown lang eh. Grabe, pati pag nagalaw, di ba, pati yung mukha natin, nagmamanifest sa mukha natin ng sakit eh. So, abot hanggang buhok, yung sakit. Kaya wala pong hindi kasali sa katawan ni Kristo. Tayo pong mga Kristiyano, we are precious in the eyes of God. Kasama tayo sa katawan ni Kristo, sa church. Ang layunin po ng church, ang bawat parte ng katawan natin, ang layunin niyan to build up the body of Christ, to encourage, to strengthen the body of Christ. Yan po ang layunin ng church, mga kapatid, ng bawat parte ng ating katawan. Lahat tayo ay magamit ng ating Panginoon. So ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang tenga. Paano po siya nakakapag-contribute sa body of Christ? Meron ako naririnig, Minister Jerry, nung ako'y bata pa. Ang sabi na aking lola, kapag ka daw ang iyong kamay ay abot mo na yung kabila mong tenga, pwede ka nang mag-aral. Ganun ba yun? Hindi ko abot yung aking tenga noon. Kaya parang 7 years old na ako bago ako nag-grade 1. Yun. Dahil, ayun ang basihan. Ayun ang basihan. Abot mo yung tenga mo, ganon. Tapos meron pa silang sinasabi na kapag ka daw ang isang tao, malaki ang tenga, mahaba daw ang buhay. Pag maliit, totoo ba yun? Maikli lang ang buhay. Maikli lang daw ang buhay pag maikli ang tenga, pag malaki, pag mahaba, yun po yung kasabihan. Pero, hayaan po natin sa umagang ito na mapag-aralan ang tainga o tenga o ears kung paano na makapagbibigay ng contribution sa body of Christ, sa katawan ni Kristo o sa church, kasi mahalaga po ito. Ngayon po, bago ko po ako magtuloy, alamin natin kasi ang tenga po, may outer, middle, and inner. 3 bahagi po ng tenga. Outer, middle, and inner. Sa outer po, nandyan ang tenga. Yan, ang tawag po dyan sa science, pina. Ito po. Ayan.
Either malaki o maliit, ang tawag dyan pina o tainga. Yan po yung nilalagay ng mga hikaw. Ayan, minsan nung tenga natin talagang itong pinang to pinagaganda. Hinihikawan ng mga mamahaling hiyas. Ginto, ano? Kaya pagtingin mo, ganda naman ang hikaw niya. Pero actually, nakakabit sa tenga yon. Mahalaga rin sa akin yan, Minister Jerry. Kasi yan yung sabitan ng aking salamin. Oo, sabitan ng salaming. At saka alam nyo ba, ang tenga po, sounds collector. Yan po ang sumasagap ng tunog. Kaya napakahalaga po ng tenga. At saka ang tenga, ano po yan, pag may ear infection, naranasan ko po yan. Minsan nasundot ko yung tenga ko sa... Kaya itong kaliwa kong tenga, ano na po ito? Busted na. Kasi nasundot ko, nung masundot ko, grabe, sakit. Halos ang sakit talaga. Nung nawala yung sakit, nakatulog ako, pagkagising ko, nag-vertigo ako. Balanse rin pala yung yung tenga natin, balanse sa paglalakad natin. Kaya pag may diferensya yung tenga, napakahirap po. Nung umiikot ang paningin, no? Kahit nakapikit ka na, umiikot pa rin ang iyong paningin. Kasi yung tinatawag na vertigo. So, yan po ang nung tenga napakahalaga. Ito pong palabas na to, outer, yan po yung pina. Yan po yung sounds collector. No, Minister Ali. Tapos, after ng sounds collector, ang pina, ang tenga, dadaan po yan sa ear canal. Nung ear canal, diyan natin makikita yung earwax o nung mga tutuli. Yung palang tutuli sa ear canal, mahalaga yon. Hindi basta-basta inaalis yun, mga kapatid. Malibal. Naranasan mo yun, Brother Ali? Nagpaalis ng tutuli o ng earwax? No? Kasi minsan tumitigas, masakit. Pero kung mag-aalis po tayo ng tutuli, kinakailangan sa doktor. Ako, nagpupunta ako sa doktor, sa right ear ko. Nagpupunta ako sa doktor. Etong kaliwa malimit kasi naiiwan ng bulak sa loob. So, nung ear canal, merong earwax sa loob yan, nung tutuli. Protection from insect. Mga insekto maliliit. Minsan nga, may kasama ako sa bahay. Pinasok ng maliit na ipis. Grabe, ipis na maliit ha. Pinasok. Nagsisigaw, nagwawala, hirap na hirap. Alam mo, ang ginawa ko? Gumawa ko ng tiyani. Buti lang pag tiyani, pag ganun ko, nakuha ko. Thank you, Lord. Halos nung tinatanggalan ko ng, napasukan ng ipis, nagpasalamat, umiiyak talaga siya. Sa hirap na kanyang, hindi na nung ipis, lalong pag ginagalaw mo siya, lalo siyang papasok doon sa loob. Kaya nung ear canal, may earwax yan. Yan yung total protection niya sa bacteria, sa insekto, sa lahat ng uri ng dumi. Para maingatan ng ating tenga sa loob. Nung susunod po kasi dyan, nung tinatawag na eardrum. Pina, sounds collector. Ngayon, nung ear canal, doon pupunta yung sounds, yung tubong maliit o kuweba dito sa tenga natin. Tapos, sasaluhin po yan ng eardrum. Nung eardrum po, pag narinig niya yung sounds, magbabibrate siya. Ang katulad niya, para siyang drums. Nung mga tinatambol, talagang unat na unat yun. Pag may naroon siyang narinig na sounds, nagbabibrate siya. Yan po ang eardrum. Sa likod po ng eardrum, may ossicle. May 3 buto roon. Ossicle po, 3 buto. Nung buto na 3 maliliit, habang gumagalaw ang eardrum, nagbabibrate, gumagalaw din po yung 3 butong maliliit. Ang tawag po doon, hammer, isang butong maliit. Pangalawa, anvil. Pangatlo, stirrup. Stirrup. So, habang nagbabibrate nung eardrum dahil may naririnig, gumagalaw po yung 3 buto. Ngayon, yung 3 butong maliliit na yon, magta-transmit naman going to cochlea. Nung cochlea po, ang itsura niya, pag tinig natin yung tenga sa loob, nasa na pa tayo, middle ear na tayo ha. Nasa middle ear. Ngayon, ito na po yung cochlea.
ano na to? Inner ear. Inner. Sa loob na ng tenga natin. So, nung cochlea, ang itsura po niyan parang suso. Ang laman po niyon, likido. Pag narinig ng cochlea na galing sa eardrum nung tunog, magta-transmit going to auditory nerve. Tapos, after marinig ng auditory nerve, going to mind. Yun. Kaya, ang mind niya na mag-iisip kung tama o di ba siya magdidesisyon. Lahat yan magta-transmit going to mind. Kaya napakahalaga ng ano. Kaya pa nagkaroon po ng diferensya yung tenga natin. Ayan po. May ilalagay ba natin, Sister Jam yan? Ayan. Napakahalaga po niyan. Yan yung tenga sa outer pina. Nandyan ang ear canal. Nandyan ang eardrum. Ayan. Pina, ear canal, and eardrum. Yan po yung mga outer ear natin. Nung middle, andyan na nung ossicle, may 3 buto. Nung hammer, anvil, and stirrup, kasama po dyan ng yun po yung 3 yon. Ngayon, nung pinaka-inner ear, nung cochlea, at saka auditory nerve. Magtatransmit po yan papunta sa isip. So, yun po yung proseso. Kaya napakahalaga po na tayong mga tao, maayos ang pandinig. Napaka-complex pala, no? Ng structure ng ating tenga. Hindi siya simple. Oo, mahirap. Kaya alam nyo, Maraming parts. maraming parte, mga kapatid. Pero mahalaga po nga naintindihan natin nung parts ng ating tenga at saka nung function ng bawat, nung kabuuan ng tenga. Mahalaga po maintindihan natin. Kasi mahirap po na hindi makarinig. Alam po ninyo, ang totoo niyan, talagang pag ang tao may diferensya sa pandinig, nung iba gumagawa ng paraan, merong hearing aid. No, may hearing aid. Nung iba naman, pag medyo mamahalin ng hearing aid, inooperahan dito, sa likod ng tenga. Tapos doon nilalagay nung mahal na klase yun. Meron naman inilalagay lang sa labas ng tenga. Medyo tama lang ang presyo. Pero meron talagang mamahalin. Nung iba naman, merong pag talagang di makarinig, nung busted talaga, tulad ng kaliwa ko, thank you Lord, may pandinig po ako sa kanan. Maliwanag po yan. May reserve. May reserve ako. At yung iba, ang ginagamit, pag talagang di makarinig, nung sign language, mga kapatid. At tsaka brother, no? Lip reading. Ay, oo. Pero bago po ako magtuloy, kasi ang tenga po, may kaugnayan din sa pagsasalita. Pero nung tenga po, sounds collector yan, tsaka nagbabalance po yan sa ating paglalakad. Kaya pag may diferensya yan, malaking problema po, mga kapatid. Minsan nga po, na-experience ko may tumatawag sa akin. Dahil isang tenga lang gumagana sa akin minsan, hindi ko alam saan galing nung sounds. Lalo pag maingay po, ang hirap na makaya. Kaya minsan sinasabi ko kay Sister Maripas, pwede ba magsalita ka ng maliwa? Kasi minsan, naiinis sa akin, pag nilakasan naman, minsan, sumasama ang loob ko, ba't mo ako sinisigawan? Ang puntos lang po talaga niyon, medyo naririnig ko, kaya lang minsan hindi ko naiintindihan. Pero this time, kinakailangan, sabi ko kay Sister Maripas, pag nagsalita ka sa akin, dahan-dahan at huwag ka magsasalita na habang ako'y nagsasalita para magkaintindihan tayo. Kasi meron pa naman akong tengang kanan na nakaririnig, mga kapatid. Pero bago po ako magtuloy, kasi ang tenga mahalaga, pag hindi makarinig ang tenga, mahirapan din magsalita ang tao. Kaya yung kantang nung sa Bulag, Pipi at Bingi, nung sa tenga, ano yung unang lyrics niya, Brother Ali? Naisin mo mang, sa'yo ang musika,
Sa'yo ba'y mahalaga? Matahimik mong paligid, awitan ay di madinig. Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. Sa isang binging katulad mo, walang daing, walang gulo. Kita nyo, ibigin. Ayun, doon na lang muna ako. So, mahirap talaga pag pero maganda yung lyrics, no? Mapalad ka o kaibigan, napakaingay ng mundo. No? Totoo naman talaga eh. Tulad sa panahon natin ngayon. Okay, bago po ako magtuloy, tatawagin ko si Brother Ali kasi nga pag di ka makarinig, paano ka makapagsasalita? Brother Ali. Yan. Thank you, Lord. At yung nga po, hindi naman po lahat ng hindi nakakarinig, hindi nakakapagsalita. Depende po ito daw sa degree of deafness. Yan. So, ang verse po na aking babasahin ay nasa Marcos chapter 7, 32 hanggang 35. Marcos 7, 32 hanggang 35. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ifata," na ang ibig sabihin ay mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. So, thank you Lord, ipinakikita po rito sa ating nabasa na anuman ang kapansanan, kakulangan na meron tayo, kayang-kayang ayusin ng ating Panginoong Jesus. At take note, He is the head of the body. Kaya kaya niyang ayusin. Kaya hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Yan, patungkol po sa relationship between hearing and speaking, isa po ito talagang isang complex na relasyon. While it is true that many people who are deaf or hard of hearing may also have difficulty speaking or may not speak at all, it is not a direct correlation. So, hindi po lahat ng hindi nakakarinig, hindi na nakakapagsalita. So, depende nga po yan sa degree of deafness nila. Deafness doesn't necessarily mean muteness. Yan, marami pong tao ang bahagya lang naman yung diferensya ng kanilang tainga o hard of hearing, they can still speak. Yan, makakapagsalita pa rin po. Kaya lang, merong certain difficulty. Yun pong katulad ng sa tone and pitch. Yun, hindi na nila gaanong na-perceive yun. Kaya may mga tao na parang ang kanilang boses sa pag-awit, wala sa tono. Yun, kasi po hindi talaga nila na naririnig na yung variation ng low at saka high pitch na yan. Yan. At bagamat ganun pa man, meron naman pong mga nagagamit na sistema, bagay upang maayos yung ating pakikinig at makapagsalita tayo ng maayos. Ngayon, kung talagang wala yung mga external devices, ang deaf communities often use sign language. Kaya yung ating awitin kanina, meron doong 10 daliri kaibigan, dyan kanila pakikinggan. Yung 10 daliri,
Yan po yung sign language. Ayun ang lyrics. Yan o. Ibigin mo mang umawit, hindi mo makuhang gawin. Sigaw ng puso't damdamin, wala sa iyong pumapansin. 10 daliri kaibigan, dyan kanila pakikinggan. Pipi ka man, isinilang, dakila ka sa sinuman. Sign language, ano? Opo, yung sign language. At thank you Lord kasi, ako tuwa talaga kay Pastor JB kasi kayang-kaya niya. Kayang-kaya niyang mag-interpret through sign language. 10 daliri lang yung kanyang ginagamit. So, this is the visual language that allows people to communicate effectively without relying on auditory cues. Kaya salamat sa Diyos kasi maraming paraan para tayo ay makapagsalita at makapakinig kahit tayo ay merong konting kahinaan diyan. At marami pa di ba? Yung ang nabanggit ni Minister Jerry kanina na mga hearing aids, meron palang implanted na, no? Oo, medyo mahal yun. Naka-built-in, naka-naandyan na. Kaya thank you Lord, at sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoon, nabibigyan ng solusyon. Pero basically, yung ating binasa kanina, if we only come to Christ at hingin yung kagalingan ng ating mga sakit, kayang-kaya itong restore to original condition. At yun ay isang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan, ang biblical context po, meron doon sa Matthew 9:32 hanggang 33. This is about the story of a demon-possessed man who was deaf and mute. Yan. Matthew 9:32 to 33. Pinagaling ang piping sinasaniban ng demonyo. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piping sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang pipi. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel. So, kayang-kaya po tayong ayusin anuman ang ating kakulangan ng ating Panginoong Hesus. At doon din po sa Exodus chapter 4, verse 11, ito po ay patungkol kay Moses nung siya ay kinakausap ng Diyos na ilabas na sa Egypt ang bayang Israel. Yan, God's response to Moses, question about his speech, kasi po medyo pautal-utal kung magsalita itong si Moses. Kaya sabi doon sa Exodus 4, 10 to 12 po ang basahin natin, 10 to 12. Exodus chapter 4. Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at pag-alis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. So, imagine, napakaraming venue na kayang gamitin ng ating Panginoon para ang kanyang mga instructions sa bawat isa sa atin ay ating masundan at mairelay lahat ng gusto niyang sabihin. Kasi tayo po talaga ang gagamitin ng Diyos. Di ba meron nakalagay sa Bible na dahil dyan, ang mga tao ay medyo angat ng konti sa mga anghel. Kasi hindi yung mga anghel ang napagsabihan na ipamahagi ang
mabuting balita ng salita ng Diyos. Ang tao ang naatasan na mag-preach. Kaya mahalaga po na tayo ay nakakapagsalita. Mahalaga rin na tayo ay nakakapakinig kasi kaya pala dalawa yung tenga. Ano? Kasi you listen twice but speak once. Mahalaga yung ating naririnig kasi hindi natin maire-relay kapag ka hindi tayo nakakapakinig. Kaya thank you Lord sa patuloy na pagbibigay ng maraming kaparaanan para tayo ay we could communicate well, effectively. Yan, non-verbal communication. People can communicate effectively through non-verbal means, such as writing, di ba? Kung minsan, nakikita ko nga sa mga ospital pagka natubuhan yung pasyente at hindi magkapagsalita, humihingi ng papel, di ba, isinusulat niya, tapos ito yung sinasabi niya, ito ang gusto kong kainin, ito ang gusto kong di ba? Through writings. Minsan, gestures, di ba? Gesture, yung mga, ibig sabihin, kakain na. Yun. O sign language, at yan nga po na pag-usapan natin kanina. At yung sa technology din, advances in technology like cochlear, implants, ito yung sinasabi mo kanina, implants. Hearing aids can also help people with hearing impairments communicate more effectively. Yan, so, sabi pa rito, while there is a connection between hearing and speech, it is not a straightforward one. Many people who are deaf or hard of hearing can still communicate effectively through various means. So, salamat sa Panginoon, kasi hindi talaga hahayaan ng Diyos na tayo mananatili sa kalagayan na hindi nakakapagsalita at hindi nakakapakinig. Gagamitin talaga tayo. If we are willing and obedient, gagamitin niya tayo upang lahat ng ating parte ng katawan, masunod ang kanyang mga instructions at makapamuhay according to God's will. Kaya, thank you Lord. At yan po yung kabuuan ng connection between hearing and speaking. Ayan. So, purihin ng Diyos, mga kapatid. Napakahalaga ng kasi nga, nung hearing dito, talagang same sounds collector. Kaya, pag may narinig siya, meron siyang masasabi. Pero bago po tayo magtuloy, ito ngayon, the faculty of perceiving sounds, ang hearing. Bago po tayo magtuloy, bumati muna po tayo ng mga may birthday. Ayun. Thank you, Lord. July 3, 2025. Happy birthday! Wow, Sister Vicky Del Rosario! Ang kumari namin, Sister thank you, Vicky, Lord. happy birthday po. Sister Aisbila, ba yan? Aisbilia. Bilia. Casanova. Oh. Sister Mary Rose Ernie. Sister Eva Villanueva. San Pablo. Yung ating nanay Eva. Ninang Eva. Thank Happy you, birthday Lord. po, Happy si Brother birthday. Ricky. Brother Ricky Samson ng Taytay. Ayan, Brother Ricky. Ayan. Brother Caden Cosme. Malamang pamangkin ni Brother Bong. Brother yan. Bong, yan. Brother Helmut Brother Helmut. Hartwig. Brother Helmut. Brother Helmut, happy birthday to you.
Happy birthday po mga kapatid. Enjoy your day. Okay, thank you Lord po mga kapatid. O, tutuloy po tayo sa ating pag-aaral about ano. So, ang goal po natin dito bilang mga Kristiyano, maintindihan po natin na lahat tayo ay parte ng katawan ni Kristo, ang ating pinakaulo ng iglesia, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, pag siya ang ulo, nung buong parte ng katawan, whether you like it or not, kinakailangan pong sumunod sa head of the church. Kaya yung tenga po natin, yung ears natin, kaya nga sabi rito, no, hearing the faculty of perceiving sounds. So, marami tayong maririnig. Kanina nga napag-uusapan ng hearing aid para magkaroon ng pandinig talaga, makarinig. Hearing aid, minsan nung implanted na, no? Tapos nung lip reading, para lang makapag-communicate sa tao. Tapos nung sign language, no, Minister Ali. So, ang ibig ko sabihin, may paraan para tayo makapag-communicate sa tao. Pero ang mabigat ito, Minister Ali, nung may tenga ka, wala namang problema yung tenga. Nagbibingi. Nagbibingi-bingihan. Naalala mo yung sabi ni Jesus, di ba? May isip, ngunit hindi makaunawa. May tenga, ngunit hindi makarinig. Paano po kasi tinatanggihan pag naririnig nila ang salita ng Diyos? Sabi nga sa Hebrews 1, no? In the past, God spoke through our ancestor. Nung una pa, nangungusap na ang ating Panginoon sa lumang tipan sa pamagitan ng mga propeta. At sa mga huling araw, sa panahon natin, nangungusap pa rin ang Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, kaya laging sinasabi, ang may pandinig, makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. There's a big difference between hearing and listening. Minsan meron tayong mga naririnig na hindi kaaya-aya. So nung narinig natin hindi kaaya-aya, kasabihan nga pag pumasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwa. Kasi hindi naman po magiging kapaki-pakinabang sa body of Christ po yun. Kaya may mga pagkakataon na, kasi marami tayong boses na maririnig. Minister Ali, ano ba yung boses na pwedeng marinig ng Kristiyano? Boses ng tao, tao, boses ng kapitbahay, boses ni Satanas, boses ng sarili niya. ng sarili niya. Yun. At huli sa lahat, ng boses ng Panginoon. Yan. Pero huwag po tayo makakalimut, ang goal po ng ears natin, maka-contribute sa body of Christ to edify, to strengthen, and to build up the body of Christ. Para ng church po, maging asin at ilaw sa sanlibutan. Balik po ako, mga kapatid. Kasi nga, difference between hearing and listening. So, pag tayo nakikinig, no, attentiveness, no, sa pakikinig, the action of paying close attention to something. Alam nyo, naalala ko tuloy si ito muna yung listening na mama. Attentiveness, tsaka yung listening, mga kapatid. Ano po? Ito yung listening naman. Attentively listening means focusing your full attention on the speaker, understanding their message, and showing them that you are engaged. It involves actively concentrating on what is being said, both verbally and non-verbally, and responding appropriately. Kaya ang sabi rito, Matthew 11 verse 15, listen then if you have ears. Alam po ninyo, naalala ko si Adan at Eva, nung dinala sila sa Garden of Eden ni Lord. Diba? Nagsalita ang Diyos sa kanila. Ano sabi sa Genesis, no? Genesis 2 yun nung dinala sila sa Garden of Eden, sabi ganon, sabi ng Diyos, pwede niyong kainin
ang lahat ng bungang naririto. Ngunit, wag lamang itong isang bungang ito na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. O, yun ang instruction. Maliwanag. Kaya sabi rito, nung pakikinig natin, attentively, at saka nung ating listening, napaka-importante niya mga kapatid. Yun ang mga mahalagang na dapat marinig ng tenga natin. Para ikauunlad ng ating personal na Christian life, personal na buhay nating Kristiyano. Pangalawa, makakapag-contribute tayo sa body of Christ. Kapag ang naririnig palagi natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya, nung sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, humantong po doon sa kasi marami kasi nakikinig eh. Nung parable of the sower, sa Matthew 13, merong nahasik sa pathway. Nakarinig sila, pero parang nung Word of God, nahasik sa pathway. Meron namang nakarinig, nahasik sa Batuhan. rocky ground, no? Meron namang nakarinig nung Word of God, nung seed, nahasik sa thorns, matinik. Matinik. No? Yung mga yon, nang marinig nila salita ng Diyos, dahil nahasik sa pathway, tinukalang ng ibon at nasipa yung mga seeds na baliwala. The point is, nakarinig sila. Kaya lang napainggan lang nila. So, hindi humantong doon sa spiritual. Kasi pag sinabing spiritual, religious, pious living, holy living, hindi humantong doon, mga kapatid. At ito pa, nung nahulog naman sa nahasik sa sa rocky ground, tumubo naman, kaya lang, manipis ng ugat. Hindi malalim ang ugat. Hindi malalim ang ugat, tapos mabato, nung sumikat ang araw na matindi, hindi kinaya. Ano itong mga Kristiyanong ito? Nakarinig ito. Kaya lang, more on emotional Christians, na ang basihan ng kanilang pagtahak sa buhay Kristiyano by feelings, by circumstances, by seeing. Pag na-disappoint po, akala ko ba, nawawala kay Lord. Pero narinig nila. Meron namang nahasik sa sa thorn. No? Thorns, ibig sabihin sa Tagalog, mga matinik at madawag. Madawag. No? Nabuhay naman, mga kapatid. Napainggan niya, nabuhay naman. Kaya lang po dinawag. Yung dawagin, ito yung mga Kristiyanong hindi po kinaya yung mga pagsubok sa buhay. Nahirapan ng gusto. Kaya hindi rin umusbong ng maganda ang salita ng Diyos. Pero may mga binhi na nahasik sa matabang lupa. Ito yung tinatawag na good soil. Nagbunga po ng 30, 60 at tig-100. 100. So, ang puntos po rito, nang mapainggan niya yung salita ng Diyos, kanyang mineditate by heart and by mind. Nung kanya napainggan, pinakinggan niyang maigi. Kumbaga, listening and thoroughly, talagang inunawa niya. Kasi mahirap mamuhay ng tama pag di malaman tama eh. Kinakala maintindihan po natin yon nung Word of God na ating narinig. Magiging pakinabang po yun sa body of Christ. Pag nagawa po natin yon. Kaya anong nangyari po, nung nahasik sa matabang lupa, sa buhay Kristiyano niya lumago siya, at hindi lang po siya lumago sa buhay Kristiyano niya, nakapagbigay siya ng magandang contribution sa body of Christ. Kasi ginagawa niya kung ano ang nakalulugod sa Diyos. So, humantong po doon sa religious life nung ating narinig na salita ng Diyos. Pero, nais ko po rin paabot, lahat ng ito ay bunga ng ating pakikipag-isa kay Jesus. Kasi Ephesians 2:10, kaya tayo niligtas, pinatawad, because of God's gift, regalo ng Diyos sa atin, ng kaligtasan. Hindi natin ito binili, hindi doon sa atin, para magamit tayo sa, mabubuting gawain. So, thank you Lord, mga kapatid. Yung po sa, sa parable of the sower sa Matthew 13. Kaya sabi sa Hebrews 3:15, if you hear God's voice today,
Harden not your heart. Mga kapatid, ano po? Alam po ninyo, dito naman po sa 2 Corinthians 2, verse 14 and 16. The Word of God is like aroma, is like a sweet aroma. Mabangong samyo. Alam niyo sa mga nagmamahal sa salita ng Diyos, ang salita ng Diyos talagang, pero sa mga hindi sumasampalataya, namaya na muna tayo doon. Sa mga nagmamahal sa salita ng Diyos, pag narinig nila ang salita ng Diyos, isang mabangong halimuyak para sa kanila. Talagang, nandoon kaya, nung mga nakarinig at pinapahalaga ng salita ng Diyos, pinapamuhay, how I love your law, I think about it all day long. Yan ang bunga yun. I understand more than all my teacher. I have greater wisdom than the old. Nung karunungan. Kaya, pag napainggan natin ang Word of God, mga kapatid, pay attention, anong tinatawag na attentive tayo, di ba? Tsaka nung more on listening. Isa pang nakakatuwa dyan, alam niyo kung sino? Si Jesus visits Martha and Mary. No, bumisita si Jesus sa bahay ni Martha and Mary. Alam niyo ba? Pag sa Luke 10:38 to 40, pagdating sa bahay ni Jesus, sa bahay ni Martha at Mary, ang ginawa kagad ni Maria. Anong ginawa, Brother Ali? Umupo at nakinig. Umupo at nakinig sa salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, commended yun, commendable sa Diyos yun, yung ginawa ni Mary. Sabi, it will not taken away from her. Kasi sinita ni hindi masama ang maging hospitable. Kaya lang, nagreklamo siya. Sinabihan siya ni Lord. Ang sabi niya kasi, sabihin niya naman sa kapatid ko, tulungan ako rito. So, hindi naman po masamang mag-hospitable, di ba, brother? Isang trademark ng ng mga Pilipino. No? Pero wag lang magreklamo, kasi nagreklamo dito si Matthew, kaya ang sabi ni Lord, you are so busy, no? Kung ang abala sa maraming bagay. Isa lamang ang mahalaga, ang ginawa ni Maria, ang nakinig ng salita mula sa bibig ng ating Panginoon. Kaya sabi? Kahit kailan, hindi po ito aalisin sa Kanya. So, kaya mahalaga na tayo ay nung ating tainga, gamitin natin sa pakikinig ng makaka-nourish ng ating spiritual life, makakatulong sa body of Christ. Mahalaga po yan, ha? Hindi pwede sabihin ng mata na hindi niya kinakailangan ng tenga. At hindi pwede sabihin ng bibig na hindi niya kinakailangan ng tenga. Mahihirapan po ang buong katawan. So, meron pa po mga kapatid na example. Naalala ko si Queen of Sheba. Alam mo ba yung istorya kay Queen of Sheba? Queen of Sheba. Mula sa malayong paglalakbay, narinig niya ang nabalitaan niya. Karunungan ni Solomon. Ay, Badali ko, meron kong konting doon. Hindi ko masyadong kabisado ito, yung kwento niya. Nung kay Queen of Sheba, nabalitaan niya si Haring Solomon, may karunungang mula sa Diyos. Alam nyo, mula sa malayong paglalakbay, sabi nga sa Bible, sa dulo ng daigdig, hinanap niya si Haring Solomon. Sa kanyang paglalakbay, hindi lang siyang naglalakbay. Meron siyang mga kasamahan. Entourage. Entourage. At meron mga daladalang mga regalo para kay Haring Solomon. At nang matagpuan niya si Haring Solomon, pinakinggan niya ang salita ng Diyos sa pamagitan ni Haring Solomon. Anong sabi ni Queen of Sheba? Totoo nga ang sinabi nila. Kaya sabi sa Bible, on the judgment day, sabi ron, on the judgment day, the Queen of Sheba will stand up and accuse, aakusan lahat. Pero nung mga nakikinig at ipinapamuhay ang salita ng Diyos, hindi maaakusahan ni Queen of Sheba kasi nakikinig at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Yan po yung istorya niyan, mga kapatid.
Ikwinento ng Panginoong Hesus yan sa kanyang pagtuturo nung siya'y nandito sa lupa. Kinote niya yung Queen of Sheba. So, kaya dito napakahalaga ng nung pag tayo nakikinig, dapat humantong sa sa pamumuhay na tama. Pakinggan natin maigi ang salita ng Diyos. At meron pa, mga kapatid, nung two-house builder. Ayun, Brother Ali, alam mo ba yung two-house builder na yan? Ang nagtayo ng bahay sa batuhan at sa buhanginan. Oo nga. Nung marinig, ang nagtayo ng bahay sa buhanginan, isang taong hangal. Kasi, nung marinig niya ang Word of God, hindi naman niya ipinamuhay. Ano sabi ng Diyos? Hangal. Ang mga taong narinig ang salita ng Diyos at pagkatapos hindi ipinapamuhay. Para ang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Hindi niya ginawang pundasyon ang salita ng Diyos. Oo, pero narinig niya. Ang point, narinig niya. No? Kaya lang, binaliwala rin pala. Pero nung isang nakarinig ng salita ng Diyos, minahal, niyakap, ipinamuhay. Talagang, siguro, pag tinignan mo yung bahay niya, brother, panay Word of God eh. Hari. No? Kasi sabi roon, ay isang taong matalino. Nung nakikinig at ipinapamuhay ang salita ng Diyos, ang sabi, isang taong matalino. Para nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Rock speaks about our Lord Jesus Christ. Kaya, ang pundasyon ng kanyang buhay, ang ating Panginoong Jesucristo, kasi narinig niya. So, mahalaga na hindi lang basta tayo nakikinig, kinakailangan pinakikinggan natin maigi, listening attentively, thoroughly, para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. At malamang ginawa niya rin yung isulat mo ang salita ng Diyos sa mga hamba ng iyong pintuan. Oo, kaya nga matalino nga yan, sabi. No? Kaya, mga kapatid, dito po sa mensaheng ito, meron pa nung maging si San Pablo sa 1 Thessalonians 3, mahal na mahal ni San Pablo ang Church of Thessalonians. Nag-aalala siya. Alam niya naman ang Church of Thessalonians, marami rin diyang mga mga false doctrines, false teachers, minsan nagiging literal. Kaya pinadala niya si sabik na sabik niyang makita yung Thessalonians, ng mga iglesia sa Thessalonians, ng Church of Thessalonians. Ang ginawa ni San Pablo, pinadala niya si Timothy para makapagbigay ng salita ng Diyos, ma-encourage, tumatag ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa Colossus. Maging si John the Beloved, doon sa Revelation, sinabihan niya lahat ilang churches yun, pinag-aaralan ng Pastor 7. JB, 7 churches, halos maririnig mo sa mga huling salita doon sa bawat churches. Ano sabi, Brother Ali? Ang may pakinig ay makinig. No, ang may pandinig, Ang may pandinig makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So, yan talagang purpose ng tenga natin kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos. Sumunod din sa kalooban ng ating Panginoon. Thank you Lord, Kaya rito, nung two-house builder, matalinong tao ang nakikinig at ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Kumbaga, nagkakaroon ng rhema, nabubuhay. Kasi nauunawaan nila, pinakinggan nilang maigi, hindi lang basta. Kaya paano tayo makakapakinig ng maayos ngayon, Brother Ali, sa pakikinig ng salita ng Diyos pag narinig natin? Paano? Sa'yo, halimbawa lang. Palagi is, ang una, physically, we take notes, di ba? Sinusulat mo at tinatandaan. Tapos pagdating sa bahay, binabasa para mga Berean. Church of Berean. Oo, di ba? Binabasa mo at tinitignan pa talaga kung ano talaga ibig sabihin nito. At ang ultimate niyan, ipinapamuhay yung mga napakinggan. Tayo nga, pag binigyan tayo ng lesson, talagang, Lord, speak to me. Your servant is listening. Talagang makikinig ka kay Lord. Mga kapatid, para ang sasabihin natin dito sa GMJ natin tuwing umaga, nung gusto ng Diyos. Hindi nung head knowledge natin, galing sa ating
lahat ng ating sasabihin, iisipin dito sa umagang ito, laging gusto ng Diyos. Meron pa ako na lagi naririnig, Minister Jerry, sa mga kapatiran natin, yung sinasabi nilang, do not hear what I am not saying. Di ba? Si Pastor Fred, lagi ko rin naririnig sa kanya yan. Kasi yung ating pakikinig, kung minsan, natutuon doon sa iba. Iba yung napupursi nila. Hindi yung mensahe na galing sa ating Diyos, kundi yung mensahe na minsan it is selfish, minsan masyadong protective, di ba? Defensive kaagad. Kaya lagi tayo nagsasabi na, do not hear what I am not saying. Okay. Tsaka sabi ko nga kanina, paano, no? Pag tayo lalo, yung presensya ng Diyos, naging nandyan eh. Kaya dapat nung ating heart, mind, our whole being, talagang nakakonsentrate sa Diyos. Focus our eyes on Jesus. Alam po ninyo, may mga pagkakataon sa pakikinig ng salita ng Diyos, may tatanggap at merong hindi tatanggap. Naalala nyo ba yung kay Stephen? Nung, nagpaliwanag siya sa Sanhedrin. Alam mo, nakaka-bless si Stephen pag binasa niyo yung Acts 7. Simulan niyo po sa Acts 7. Tumayo siya sa Sanhedrin. Dinipid niya yung apologetic eh. Dinipid niya yung sarili niya. Kwinento niya nung history ng Israel. From Genesis, nung Pentateuch, nung book of ikwinento ni Stephen, ang galing. Biglang sinabi ni Stephen, kayo nagpapatay sa mga propeta, sa mga pinadala ng Diyos. Nagahalit ng mga Kaya sabi sa Acts 7:57, tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Tinakpan kasi nga siya na sa preaching ni Stephen, may mga ganun talaga na sa pakikinig may tatanggap at merong hindi tatanggap. Nung salita ng Diyos na isang parang nakamamatay na amoy. Di ba nasa Korinto rin yung binanggit ko kanina? Masangsang na amoy. Masangsang na amoy. Nung marinig nila, with a loud cry, the council members covered their ears with their hands. Then they all rushed at him at once. Dinala siya sa sinugod nila si Stephen. Stoned to death. May ganyan talaga mga kapatid. Kaya natutupad din pangako nung sinabi ni Propeta Isaiah, kinote din ni Jesus Christ, ang may tainga, pero hindi naman. May tainga sila, ngunit hindi naman makarinig. May isip, ngunit hindi makaunawa. May mata, ngunit hindi makakita. Pero may pag-asa pa roon. Pag manumbalik sa Diyos, Amen. may pag-asa, mga kapatid. Kaya ang point ko lang dito, as a Christians, nung ating pinakikinggan, salain po natin. Kung makakatulong po sa ating spiritual nourishment, grab it, take it, listen thoroughly, attentively, at saka with focusing our eyes, heart, mind, doon sa salita ng Diyos. Makakatulong po yan sa spiritual life natin. At makakatulong tayo sa body of Christ. At nung gusto ng Diyos na plano sa body of Christ o sa church o sa ecclesiology, the study of the church, kumbaga, ang church ang ginagamit sa mga panahong ito para lumaganap ang salita ng ating Panginoon. Kaya, glory to God, mga kapatid, kaya sa mga Kristiyano, ang Word of God, pag narinig nila, is like aroma. A sweet aroma. Kaya sa Psalm 19, mga kapatid, So, thank you, Lord, mga kapatid. Sa Psalm 90, pag binasa mo, di ba? The law of the Lord is perfect, reviving the soul. Ang daming nakalagay doon. Pag narinig po natin yun, at nakakatuwa sa mga Kristiyano, minsan may mga live verse sila, Nung live verse nila, pinanghahawakan nila habang panahon.
At pag tinignan mo yung Bible nila, merong mga highlights. Highlights. Tapos yung live verse nila, memory sila by heart and by mind. At kanilang pinanghahawakan habang nabubuhay. Amen. Kasi pinakinggan nila kung ano yung gusto ng Diyos na marinig nila. Amen. Hindi lang pinakinggan ng boses ng kapitbahay, ng sarili nila, boses ng demonyo, ang pinakikinggan ng taong nais lumago sa espiritual na pamumuhay at makatulong sa body of Christ, bunga ng pakikipag-isa niya kay Jesus, walang iba ang pakikinggan nila ang salita ng Diyos. Amen. So, glory to God, mga kapatid. Salamat po sa pagkakataong ito na tayo ay nakapag-aral tungkol dito sa ears, mga kapatid. Kaya, Brother Ali. Meron tayong announcement. Announcement! Nalalapit na po ang anniversary, 27th anniversary ng Bungabon. Thank you, Lord. Si Nanay... Actually, sila Sister Delia, asawa ni Sister tatay. Deli. Apo. Ano yung lugar na Yan. yun, Brother? Um, At the CJ. Yeah. Gaganapin po ito sa July 16, 2025. Miyerkules po ito. Simula ng alas 9 ng umaga. Ang lugar po, the CJ Hotel and Resort. Yan. Pangalawang announcement po. Everyone is welcome to be a part of our new Bulacan Worship Center. Construction is ongoing yan. Mahalaga po na lahat tayo mag-participate. Ito po ay physical na church building. Yan, marami na pong patotoo sa mga kapatiran natin na lalo na yung mga nangangarap na magkaroon ng sarili nilang bahay. Kasi nasa Bible po naman yan na kapag inuna natin ang templo, ang bahay ng Diyos na gawin, pasunod na rin po yung sa atin. Yan. So, another announcement po, visit our YouTube channel. Comfy Media po ang nakalagay doon. Create your account and subscribe na po. Madami na pong uploaded videos doon. At kung gusto nyong mag-trace back, pwede po dyan. Soon, dito na din po tayo magla-live stream. And link na lang po yung makikita natin sa ating Facebook. Kaya, thank you, Lord. Another announcement, Docmon Fidere is offering lifetime pneumonia vaccine. Importante po ito. Imagine lifetime na. Yan. Sa halagang 5,500, this time, 20 strains na po siya. At yung mga nagpa-vaccine before, kung gusto niyo po na i-upgrade, yung dati na 13 strains lang, pwede na din po. Yan. Deadline for registration is on July 24. You may contact Sister Jam Mercado or magsabi lang po kayo sa mga worker na assigned sa inyong mga areas. Thank you, Lord po. Thank you, Lord, mga kapatid. For our new new song of the week, Your Word is You, composed by Sister Meredith Cruz. Amen. God bless po, mga kapatid. Thank you, Lord. Praise you, Lord. time I open up your word, I see your wondrous truth. I found my joy, I found my word, I found your love and grace for me. Oh Lord,
time I open up your word, I see your wondrous truth. I found the joy, I found the word, I found your love and grace for me. Oh Lord, your word is you. Your word is my strength. Your word is my hope. Your word is your love. Your word is Second Timothy 2:2.